Ano, doon sa kabilang yun, hanggang dito. Ano bang pinakamahirap mong maging problema? May naisip ako dito sa kubo. Ikaw, Kore, ano ginagawa mo pag may problema ka? Pag nalagyan natin yun, wala na. Pwede ka na maglagay dito ng mga... Nagkaroon ako ng ano dito, pagkakamali sa isang tao na to. Iniisip ko kung hanggang dito sa may pugon o hanggang dito. Kasi pag hanggang... Wala, sino ba sinaktan mo? Hello mga kangiti, welcome back po ulit sa ating channel. So, ayan, good morning po sa inyong lahat. At back to back na ulit tayo ng normal na ginagawa ko dito everyday. At ngayon time first muna tayo sa exercise mga kangiti kasi ay kulang ako sa tulog mga kangiti. Kasi anong oras na ako nakatulog kagabi? Siguro alas 3 na ng madaling araw, saka ako nakatulog. Saka ako dinalaw ng antok kasi kahapon, buong hapon, ako po ay tulog mga kangiti dahil ay kahapon ay birthday, ay hindi pala kahapon, nung isang araw ay birthday ng pinsan ni Ken, yung naglitsyon tayo dyan mga kangiti. At sabi ko, hindi ako magiinom, pero tayo ay napainom mga kangiti dahil ay dumating yung mga pinsan niya na galing pa sa Manila. First time ko lang naman sila mamit mga kangiti. Nakakahiya naman syempre na hindi, alam mo yun, hindi makisama. So, ayun, medyo napainom ako konti. At kahapon sumama yung pakiramdam ko mga kangiti kaya hindi ako nakapag-vlog. Nakahiga lang talaga ako kasi nga, hindi naman ako nagiinom. So, yung epekto sa akin ng alak, kahit konti pa lang naiinom ko, ngayon, ano na, medyo malala na mga kangiti. Kinabukasan may hangover na ako. Tapos, yung naramdaman ko na nahihilo na parang gusto ko lang humiga ng humiga, pagpahinga. Kaya yun yung nangyari mga kangiti. Wala lang, share ko lang sa inyo. Pero, siyempre, kahit na ganun, kailangan pa rin natin mag-asikaso. And, ayun, it's August 26 na mga kangiti. So, bukas ay August 27. So, bukas tayo ay uuwi ng Cavite, mga kangiti. Dahil, ibabalik natin tong camera ko. So, ayan, samahan nyo din ako sa journey natin sa pagbalik ng camera. Kaya bukas din ako uwi, mga kangiti. Kasi bukas ay day off ni Madam Kat. So, syempre, mas okay kung day off niya para makakasama natin siya sa vlog. Or syempre, para makapag-banding pa kaming dalawa since parehas kaming magkahiwalay ng ginagawa mga kangiti. Kaya bukas 27 ay day off niya. So bukas uwi ako. Tapos tatry ko kung makakabiyahe ako pa Manila para ibalik tong camera natin. Kasi sayang yung oras na mawawala kung hindi ko siya mababalik hanggat nasa warranty pa natin siya. Hanggang November pa naman yung warranty nito mga kangiti. Pero syempre, hindi ko naantayin mag-November para ibalik tong camera natin. I-advance ko na. Kasi para magamit na din natin siya ng ayos kaysa naman na nandito lang naka-stock na nasira, 'di ba? At least magagamit pa natin siya ulit ng maayos. So sana mapalitan yung camera natin mga kangiti. Yun yung pinaka-goal ko ngayong week na sana hindi maging aberya ang ating pagpunta sa Maynila dahil sobrang malayo ang biyahe. At sana lahat ang pagod natin doon ay worth it na mapalitan tong camera natin or kung ano man yung kailangang maayos dito sa camera natin ng mabilisan dahil hindi aari na babalik pa ako doon or bahala na kung makakabalik tayo. Basta kung ano yung mas mabilis na mapapaayos siya, sana hindi na tayo bumalik or maayos na doon kaagad pagpunta natin kasi ang layo ng biyahe mga kangiti. Biyahe pa lang talo na ako. Pag sa pagod, sa pamasahe, 'di ba? Siyempre yung oras na ilalaan mo. So sana talaga maayos tong camera natin mga kangiti. Yun yung ano ko ngayon. Goal ko ngayong week kasi talaga yung need ko talaga tong gawin na pumunta sa nauutal ako mga kangiti.
kagigising ko lang. At nagising ako alas 6 ng umaga mga kangiti, nakahiga lang ako. Natulog ako ng alas 3. 2 hours pa lang yung tulog, 2 hours, 3 hours pa lang tulog ko mga kangiti. Siguro kasi nga natulog ako kahapon ng buong araw, kaya madaling araw na ako nakatulog. Pero anyways mga kangiti, syempre, tayo ay magbablog ngayon. So, samahan niyo ako mga kangiti kung ano yung gagawin natin for today. Siguro ito muna yung last day natin dito sa Kubunuto. Mag-stay siguro ako sa Cavite. Siguro mga katulad ulit nung before, mga 3 days, ganyan, 4 days. Bahala na kung anong mangyayari mga kangiti. Pero andyan naman, kasama naman kayo dyan dahil update ko naman kayo sa mga gagawin ko. Kung anong mangyayari, syempre ipa-vlog natin yun mga kangiti. So, yun. Anyways, ang dami kong daldal. So, umpisa na natin itong vlog natin mga kangiti. Umpisa natin na hindi ko alam kung anong gagawin natin for today. Naglalaba kasi ako mga kangiti kasi kailangan ko maglaba dahil yung mga uwi kong damit sa Cavite. Nasa marumihan. So, papakain muna tayo ng mga gansa ni boss. At check ko lang din si Pablo tuloy. Si Diablo mga kangiti kasi para medyo masama ang kanyang lasa. So, nag-iingay na yung mga ducks. Pakainin na natin sila guys. Let's go. Kwak, kwak, kwak! Maingay. Yan guys. Kain na sila mga kangiti. So yun guys, inano ko lang yung labahin natin. Nilagyan ko lang ng tubig. Tapos itong batang to, na naman, to si Pilar, nagagala na naman. Ay, siya. Oh. Pilar! Yan yung mga ducks. Pagkatas kumain, ganyan, gala-gala lang sila. Sarap ng buhay. Tingnan mo, tumakbo pa oh. Tumakbo pa oh. Ayan na. Halika na, halika na. Tingnan mo ang itsura mo oh. Oh. Ay. Grabe talaga itong batang ito. Oh, mga kangiti, tingnan nyo. Ay, naku. So yun guys. So yung mga kangiti, pagpasensyahan nyo na kung medyo ganto-ganto muna ang ating umaga. Pero di ko pa alam kung ano gagawin namin na lablab. So
update na lang mamaya mga kangiti. Mag-aasikaso lang din tayo ng ating almusal. At baka lumabas ako mga kangiti kasi may bibilin din ako. So, hindi ko na kayo sasama guys kasi mahirap tong camera natin. Mahirap dalhin, mahirap mag-vlog. Maano siya, kailangan nakapwesto lang siya, naka-steady. Katulad yan, nakaganyan lang siya. Ayan o. Kasi pag ginamit ko to sa labas, tas lakad-lakad, hindi siya nagpo-point na. So, need na talaga siya ibalik. So, ayun mga kangiti, mamaya na lang ulit. Let's go! Hello mga kangiti! So, ayan, update lang, hapon na guys, time check tayo. Hindi ko na kayo na-update kanina kung anong mga ginagawa namin. It's 2:47 na mga kangiti, mag-aalas 3 na ng hapon. Ha? Ano yun, love? Phone? So, tayo ngayon ay gagawa ng merienda mga kangiti kasi since uuwi nga ako sa amin, medyo marami akong napamiling mga grocery na need na natin silang lutuin kasi nga mga ilang days akong mawawala. So, hindi natin sila maluluto mga kangiti. So, kailangan na natin silang lutuin kasi sayang naman yung binili natin. Tsaka masama ang magsayang ng pagkain. Kaya, gagawin natin siya ngayon. So, nagkikrave kasi ako mga kangiti last time nung nasa palengke kami. Diyan sa vlog natin, nagkikrave kasi ako sa cheese sticks. So, may nakita ko doon cheese sticks. Kaso lang yung cheese sticks kasi sa palengke, yung wrapper lang siya. Wala talaga siyang cheese sa loob. So, ayan. Nag-prepare na ako ng mga ingredients natin kasi simple lang naman to gawin mga kangiti. Sige, kaka. Ayan, dito si Kure. Nagluto sila loob ng ng kikiam. So, kung nagkikrave kayo sa cheese sticks mga kangiti, ang better nyong gawin ay gumawa na lang kayo ng sarili nyo kasi mas matatansya nyo yung ingredients kung gaano kadami yung cheese na ilagay nyo o kung gusto nyo ba manipis lang yung wrapper or makapal yung wrapper, di ba? Pag tayong gumawa ng mga pinagkikrave natin, nasa sa atin kung paano natin sila gagawin, kung ano yung gusto nating luto sa kanila. So, ayan, nag-prepare na tayo ng cheese. Ayan, hiniwa-hiwa ko na yan, mga kangiti. At ang ating wrapper. Ayan, hiniwa ko na rin to sa gitna kasi hindi naman, ang cheese sticks naman natin, hindi naman yung makapal yung wrapper. Gusto ko yung sakto lang, hindi naman puro wrapper yung laman, syempre, mga kangiti. So, ayan, magbabalot lang ako dito ng cheese. Nabubulok. Ano yung isip ko mga kangiti, nasa iba. Basta. So, ayan, magbabalot lang tayo mga kangiti. Tapos, ayan, mga kasama natin dito. Ayan, si Coreo, shoutout ka naman dyan. Ayan, si boss naman ay naliligo. So, pagtas niya siguro maligo. Hindi ko alam kung tapos na ako ditong ano ba yung camera natin? Tabingi. So, hindi ko alam mga kangiti kung kung tapos na siya maligo, nagagawa pa rin ako dito. Pero anyways, umpisahan na natin ang kalbaryo ng ang mahirap lang talaga sa cheese sticks mga kangiti Hey! Mahirap lang sa cheese sticks mga kangiti yung pagbabalot. Pero worth it naman. Kasi kung may mga bagay naman tayong pinagkikraban, syempre ikaw gagawa. Diba? Okay lang magbalot. Kasi ikaw naman din yung kakain, diba? So, ayan, magbabalot lang tayo mga kangiti. Hinati ko lang yung wrapper. Ayan. Para hindi naman masyadong makapal yung wrapper natin. Para pag kinain mo, diba? Andun pa rin yung cheese. Cheese sticks. Andun pa rin yung cheese sa loob. Hindi siya puro wrapper lang. So, ayan mga kangiti. Ito lang ingredients nito, diba? Napakadali. Ano lang. Wrapper, tsaka cheese. Siyempre, kailangan natin ng water. Or malinis yung kamay ko mga kangiti Yan, malinis ang kamay bago gumawa ng mga pagkain. Ano ba yan? Pandesal? So, yan. Ang una natin cheese sticks. So,
Parang hindi ako kita dyan mga kangiti. Wait. So, yan mga kangiti. Pwede ko rin tundalin sa amin, sa Cavite, kasi marami naman ata ako magagawa eh. Kasi kami lang naman kakain. O kaya bigyan natin doon ng mga mga tita ni Ken. Mga lulo. Nakain ba sila nito? Kailangan pala dito ng powder. Yung pala hindi ko nabili mga kangiti. Pero masarap na rin naman to kahit ganito lang. Kasi madami naman akong cheese na ilalagay. So, ayan. Tatlo-tatlo yung cheese na nilalagay ko, guys. Ayan. Ayan. Ganyan siya kadami. Kita ba dyan? Ayan. So, ayan. Mga kangiti. Gawa lang tayo ng mga merienda. Matrabaho lang talaga yung mga ganito, pero okay lang yan. Kasi tayo naman yung, tayo naman ang lalamon. Diba? Hindi na kailangan ng ano daw? Paulit-ulit na sinasabi. Wala na akong masabi, mga kangiti. Ewan ko, favorite ko to talaga. Simula nung bata ako. Mas gusto ko siya kaysa sa kwek-kwek. Ayan, mas gusto ko to. Kwek-kwek tulay sa kikiam, ganyan. Favorite ko din naman yung kwek-kwek. Pero mas gusto ko tong cheese sticks, mga kangiti. Siguro dati, nung sobrang na-addict ako dito, yung nagkikrave talaga ako. Ang dami kong nakakain itong mga kangiti. Siguro kayang kumain ito ng lagpas 20. Sa isang kainan. 20 cheese sticks. Hindi lang nga, minsan. Tsaka kwek-kwek. Mga favorite ko na street foods, cheese sticks, kwek-kwek, calamares, ayan. Mga favorite ko yan, mga kangiti. Mga masasarap kainin. Busog ka na. Kahit street foods, kahit street foods lang ang kainin mo, 'di ba? Di ka pa pumasok, Ure? Hindi. Wala akong pasok. Anong meron? Ba't wala kayong pasok? Holiday? Anong holiday? Hindi niya alam. Nakakalimutan ko. Ayun, wala palang pasok ngayon, mga kangiti, kasi holiday. Monday pala ngayon, mga kangiti. Ano ata, national something? Basta national something. I don't know. Search nyo na lang. Ano ngayon? August 26. Inutusan pa yun. So, yun, guys. Parang, nakakapagod magbalot. Okay lang yan. Paano pa pala yung mga nagbebenta ng ganito, no? Sobrang matrabaho gawin. Yung mga may nagbebenta talaga na gumagawa ng cheese sticks. Kaya huwag kayo magtaka, mga kangiti, kung yung ibang mga natitinda, medyo mahal na yung presyo kasi, syempre, diba, hindi naman din, pag sinabi mong mga ganito, hindi naman, binili lang nila eh. Kasi iba talaga ginagawa, syempre, yung pagod pa ng mga taong nagbabalot, diba? So, pag medyo nagmahal na yung mga presyo, alam ko medyo nagtataas na yung, dati kasi yung mga cheese sticks na ganito, piso, isa, di ba? Dos, isa, tres, di ba? Ngayon medyo nagmamahal na kasi, syempre nagmamahal din naman yung mga presyo ng cheese, ayan, di ba? Syempre yung gas, yung tubo pa nila sa paggagawa, yung pagluluto, syempre, hindi naman din biro, magbalot. So, it's only fair na medyo magtaas sila ng presyo. Para naman kumita yung mga nagbi-business ng ganito. Diba? So, yan guys. Medyo mahaba-haba tong pagbabalot ko. Kaya,
Hindi ko na alam kung anong ichichika ko sa inyo. Dahil ang aking isip ay nasa ibang direksyon. Pero syempre, kailangan natin gawin pa rin yung mga bagay-bagay. Kasi pag lalo tayong nag-isip, lalo lang tayong mamumblema mga kangiti. So, it's better to do something, think something na hindi ka lalong, alam mo, hindi mo lalong maiisip yung problema mo. Diba? Ganun talaga. It's part ng ating life. Lagi ko nga sinasabi, ang problema ay matatapos din. Darating, pero merong katapusan. So, pero may mga times din talaga na gusto mo isipin yung problema mo. Pero huwag mo na masyadong isipin na to the point na yun na lang yung gagawin mo, mag-isip. Diba? Okay lang yung mag-isip din. Pero huwag yung sobra. Kasi syempre, normal naman yun. Pag tayo may mga problemang kinakaharap sa buhay. Diba? So, ayun mga kangiti. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa inyo. Ikaw, Kore, anong ginagawa mo pag may problema ka? Ano bang pinakamahirap mong maging problema? Aba. Bukod doon, hindi, yung na-experience mo na. Pag nakagawa ng kasalanan, Katulad ng? nakakasakit ng Ano daw? nakakasakit. Nakakasakit ng damdamin? Ang takot. Wala, sino ba sinaktan mo? Yan, sa takot. Pag may mga nasasabi ka na bigla-bigla mo na lang nasasabi. Normal lang naman yun. Bata ka pa naman. Ang pagtas doon, dapat doon manghingi ka ng sorry. Diba? Dapat pag may kasalanan ka, pag alam mo sa sarili mo na ikaw, tandaan na sa problema ay sa no, paghingi ng sorry. Para lang may masabi ako. May masabi sa vlog no. Hindi. Dapat gano'n naman talaga. Pag ikaw lang may kamali ka, di ba? Marunong kang maghingi ng pasensya at humingi ng sorry. Diba? Hindi yung ikaw pa yung Kasi diba ganun yun? Ikaw na yung may kasalanan pero minsan ikaw pa yung ikaw pa yung matapang or ikaw pa yung mapagmataas. Mali yun. Alam pag kunyari may sitwasyon na ganun, kung alam mo naman sa sarili mo na nagkamali ka talaga, di ba? Tsaka ang sarap kayang humingi ng sorry pag alam mong mali ka. Nakakagaan ng loob. Di ba mga kangiti? Tsaka ang sarap kaya nung yung wala kang kaaway. Alam mo yun? Wala kang iniisip na ginawan ko to ng masama. Di ba? Nagkaroon ako ng dito, pagkakamali sa isang tao na to. Diba? Wala kang bagabag. Ewan ko, para sa akin kasi ganun eh. Kasi may iba kasi na hindi naman naisip yun, yung mga ganun bagay. Pero sa akin, ganun ako. Gusto ko yung wala akong ganun, walang sa puso ko. Ano yan? Galit.
Pag alam kong ako yung mali, mga kangiti. Diba? Ganun lang. Ang dami yung chika sa inyo, you know? Para naman di kayo maboard dyan. Nangangalay na yung likod ko. Tanda na, nangangalay-ngalay na. So, yan guys. Sa haba-haba ng sinabi ko, ito pa lang yung nababalot ko. Unti pa lang mga kangiti. Hindi, dadami yan. So, yan guys. Maingay ata ang electric pan. Pero may mic naman tayo mga kangiti, kaya hindi naman masyadong rinig dyan. Ipaprank ko sana si boss dito mga kangiti mamaya. Char. Ay nako. So yung mga kangiti, struggle is real. Parang kulang yung cheese natin, guys. Hindi, kasya pa naman to. Dami ko atang nalagay na cheese sa isang ano. So, yan mga kangiti. Pakalahati na tayo dahil paubos na yung cheese. Yung iba nilalagyan pa ng egg, yung white ng itlog eh. Pero ako tubig na lang mga kangiti kasi wala tayong itlog. In short. Pero hindi ko alam kung nakaka-apekto ba yun pag kulay white na egg yung pinanglalagay na pandikit sa ano, sa wrapper. May dagdag ata na lasa, no? Sino ba yung bata na yan? Anong grade mo na ba, Kore? Grade 10 ka na pala. 11 sa... Ano ka na? Saan ka mag-grade 11? Pantala. Sa bayan na. Sa bayan ka na? Wala na kasi ng grade 11 yun sa atin. Diyan, sa Balitige. Oo, wala. Saan yung Pantalan? Bayan. Saan yun doon? Hindi pa ako nakapunta doon? Anong kukunin mong ano? Strand. Gusto mo use. Halo. Ano bang gusto mo paglaki mo? Sige, ma'am. Seaman, loloko? Nag-aaral kang mabuti. Para maging seaman ka. Ang mga ate mo ba college? In-interview siguro yun. Anong course no, ng ate mo? Yung sa ata. Hindi na Mag-aral kayo. Magtapos pala. Kasi ibang nakatapos. Diba mga kangiti? Gift mo yun sa sarili mo, tsaka sa magulang mo. Pag nakatapos ka ng pag-aaral. Ang tagal maligo ni Busa. Siguro unti lang pala magagawa ko mga kangiti. Kasi nilagay ko lahat ng cheese. Gusto ko kasi madaming cheese mga kangiti eh. Ayoko ng unti lang yung cheese. Gusto ko yung maraming cheese. Ano daw? Ay, buhay mga kangiti. Wala na tayong cheese, guys.
Wala na mga kangiti. Ito palang nagagawa ko. Ayan, oh. Pero madami-dami naman na to. Kami lang naman kakain. Hindi ko na mabibigyan yung mga tita ni King. Ang dami ko palang nalagay na cheese. Ang tanga ko talaga. Hindi pa ata to 20. Bilangan natin mamaya. Kung ano nung sinasabi ko dyan, no? Ayan yun, no? Ganto talaga ako. So, ayan mga kangiti. Tapos na. Kinain yun. Ito lang yung nagawa ko. Bibilangin natin yung nagawa ko, guys. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 24 lang mga kangiti yung nagawa kong cheese sticks. Dahil ang dami kong nilagay na cheese. Pero anyways, kasya naman to sa atin, sa amin. Kami lang naman tatlo eh. Pag di namin naubos, bigay namin din sa mga tita ni Ken. So, ang dami natin natirang wrapper. So, pwede pa itong magamit mga kangiti. Pag susunod, gagawa tayo ulit. Diba? Huwag natin itatapon. Kasi pwede pa to. Ayan, oh, dami pa, oh. So, syempre, ang next natin ay prito time. Ayan. Piprito na natin to. So, i-ano ko muna para medyo wait lang, may mga bukas. Para dumikit pa yung ano. I-ano muna natin siya. Ipagpapahingahin. Or lalagay ko muna sa rep para mamaya hindi siya magbubuka pag prinito natin mga kangiti. Pero okay na rin naman to kung gusto nyo nang iprito. Go nyo na. Pero pagpapahingahin ko muna siya mga kangiti. Para naman medyo tumigas pa. So, ayun guys. Mamaya na lang ulit pag magpiprito na tayo. Paglulutuin na natin itong cheese sticks. So, let's go. So yan guys, si boss ang magpiprito. Yan, buti naman. Ipiprito niya ang ating ginawang 60C. 6 stick. Haligo ka ba? Init. Fresh na siya mga kangiti. Bago yung mantika natin, kaya lang ganyan ang kulay kasi Nilagyan na. kapiprito lang natin ng kikiam. Ayun, nandun pa yung kikiam. Makatas kasi yung kikiam. Tell me all about and make it. Oh. Napakanta ka ba? Pwede na magtinda. Mag-cheese. Yung obra mo dito yung nagtitinda ng cheese sticks. Nagtitinda talaga kami dati ng cheese stick ka, mga ganito fishbowl. Akong tagagawa ng mama ng ganito. Pinakamabili yan sa amin dati. Titinda kami ng fishbowl dun sa tapat ng bahay namin. Mga merenda, no? Mama. Shoutout sa mama. Pag umaga pa lang, tanghali, punta na kami ng palengke ng mama. Mamimili na kami ng mga ganito. Paninda. Ilang taon ka nun? Elementary ako nun. Elementary. Andun. Magkano pa yung cheese sticks nung dati? Piso. Hindi nyo ginagawa. Ginagawa namin. Ganito Pero din. piso lang yung halaga, no? Ngayon, mahal na yung cheese sticks, eh. 310 ata ang cheese sticks ngayon. Yeah. So, limited na lang mabibili mong cheese stick. Wrapper lang. Ang palaman, cheese powder. Yung maganda talaga. Ikaw na lang yung gumawa. Oo, kung bibili ka, i-doble-doble yung magagawa mo pag bumili ka ng wrapper tsaka ng keso. Yun nga lang, gagawa ka pa. Yun lang, matrabaho. Okay lang. Yun nga yung sabi ko dyan kanina. Kasi ikaw naman yung kakain. Okay lang
Yung ako. Ito na yung lagi. Yung ano na ang lagay. Ayun. Malapit na yung lab, no? Tell me how much. Cheese powder, may cheese powder ka dyan. Wala, yun nga yung wala. Pabili ka kay Gagamba. Chad, bili ka ng cheese powder, bili ka na din ng panligpit ng plato. Lalaro ka ba? Tapusin mo muna yan. First batch. Ito na yung lab. Nakaon na ang first batch. Oh, may nalaglag pa. Ay, natin. Ayan na, second batch. Tikman muna. Aba, mainit pa yan. Papalamigin muna natin. Kaniligo na papawisan natin si Boss. Pinagpapawisan na si Boss. Hindi pa ako nakapaglagay deodorant eh. Mamamaho agad. Pag ganito kasi dapat dahil mantika para hindi ka napabali-baligtad sa isang salang lang. Isang salang, Lubog na lang sa mantika. lubog, tapos hango. Kaso aksaya, masyadong aksayado sa mantika. Sa mga ano yun, sa mga natitinda. Yung mga galon-galon na mantika ang ginagamit. Diba? Tawag na ito, sasabihin ako. Wala naman akong masabi, mga kanti. Parang ang sarap. Kahit walang cheese powder, no? Mas masarap pag may cheese powder. Shhh, tangi. Hindi na kita nakulayan, Gab. Wala mo na. Nagbalik ko na lang. Kasi nagpapakulo si Gab ng doon. Iitim na itim. Guys. Masarap yan kasi madaming cheese eh. Okay. Pabili ka natin mayonnaise sa ketchup. Para magawang sausawan. Yan ang merienda namin mga kaniti. Ay, yung mga nilaban ko guys. Kanina. May iniisip ako dito sa Ubo. Ha? May iniisip ako dito sa Ubo. Sino gagawin? Pag may nagigagawin yan, sino gagawin? Hindi ko nga alam kung yun ulit o Makuya Kadyaw na lang. Kasi pag sa Makuya Kadyaw, mahirapan sila kasi hindi naman nila gamay yan eh. May naisip kasi kaming gawin mga kangati sa kubo. Para lang mas maaliwalas tsaka para hindi masyadong putik kapag umuulan. True. Nasubukan kasi namin dito yung trapal, di ba? Nakita nyo naman yung mga kangiti. Yung itim. Yung itim na trapal dito. Ang problema, nasisira. Tapos kapag malakas, Lagi natatanggal. pag malakas ang hangin, talagang tilapon yung kahit anong kawad. Teka lang, ay piniprito. Kahit anong kawad, wala.
Walang nagagawa. Yung mga ganun trapal, kahit anong klaseng trapal. Kaya baka papagawa namin ng ano, yung mismong ano na, bubong na. Papabubungan natin yung harapan ng kubo. Dapat hanggang dito sa kubo. Oo, hanggang dito eh. Para isang buong ganito na. May, ano, doon sa kabilang yun, hanggang dito. Iniisip ko kung hanggang dito sa may pugon o hanggang dito. Kasi pag hanggang dito, mawawala ng sampayan. Pero wala namang kaso yun kasi ito. Pwede naman natin lipat banda doon. Hindi ko pa alam. Dahil na may sampayan, Diyos ko. Ang dami yung space dito. Ay, isa pa din yun mga man kasi itong pugon, nababasa din. Pasok din talaga ang ulan dyan. Kaya putik. Pag nalagyan natin yun, wala na. Pwede ka na maglagay dito ng mga sopa-sopa o kung ano man. Pwede na. Pwede mo na din. Nun, Pwede mo na din siyang samintuhan dito. Kaya nga. Last batch na ba yun, Lab? Meron pa. Pero isasangguni pa natin sa mga papa. Pero sa tingin ko naman, papayag naman yun kasi tayo naman nahihirapan eh. Pag kasi kayo na Kuya Dudoy, medyo mahal, pero talagang pag sinabi mo kung anong gusto mong gawin, saglit lang talaga yan. Mabilis kasi sila. Ayun ang maganda kasi doon sa mga Kuya Dudoy, yung gumawa ng lahat ng kubo natin, talagang saglit lang talaga gawin. Kasi sabihin mo lang dyan, Kuya Dudoy, lalagyan lang ng poste dito sa unahan, tapos bububungan ng pawid. Saglit lang yan, lalagyan lang tusok, pang. Tapos mga gantong pagpapakuha ng pawid. Tapos na agad yan sa kanila. Isang araw lang yung dalawa, no? Oo, kasi kabisado talaga nila yung mga... Sila kasi, mga nagagawa talaga ng mga kubo. Ayun nga. Kaya yung mga ginagawa nila na ganyan-ganyan, saglitan na lang, alam. Ayun din talaga, mahal. Yun lang, mahal. 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 Hindi din biro magpagawa ng kubo-kubo. Kaya, Magastos. mamaya, kukontakin ko. Ipa-estimate natin kung magkano ang abutin nito. Ano lang naman, hamba. Hamba ata ang tawag dun eh, hindi ko alam. Kasi yung nakalawit, papalawitan lang natin ng ganun. Idudugtong na natin dito sa bubong ng mismong kubo. Nakapatong siya. Ito yung bubong ng kubo. Kailangan din yun ng net, no? Ganto siya. Nakanet din yung Lab. Pwede mo ipanet, pwede namang hindi. Problema. Hindi, mas maganda may net para Sa atin naman yun eh. hindi agad-agad maano. Tayo naman ang bibili ng net sa kanila. Hindi pa. Okay na, guys. Okay na? Tingin. Tadaan! Pawisan, bago ligo. Tikman mo na. Oh, mainit pa mamaya. Ayun guys, luto na. Luto na mga kangiti. Ayan. Tikipin na natin ating mga ano. Oh, wala lang pala itong cheese powder guys. Ano Lab, di nalalagyan ng cheese powder? Kuri, bili ka lang ng cheese powder. Pabili lang natin siguro ng cheese powder mga kangiti para mas lalo siyang sumarap. Let's go! So yung mga kangiti, tatry lang natin ang ating ginawang cheese sticks nang walang cheese powder. Sarap. See that? Mag-focus ka. Daming cheese. Craving satisfied. So yun guys, nakabili na si Kore ng cheese powder. So lalagay na natin sa ating cheese sticks para maging super cheese. Yummy. Kita niyo ba yan mga kangiti?
Sarap na ito. Okay na yan. Okay na siguro yan mga kangiti. Tingnan nyo. Luto na. Okay na kayo guys. O, kure. Bigyan natin si kure. Cut. Sarap. Dab, oh. Oh. Di ka kita? Sarap. Crunchy. And cheesy. So mga kangiti, siguro dito na nagtatapos tong vlog natin. So ayan, kakain na muna kami ng merienda. And maraming salamat sa pagsama niya sa amin dyan, sa pagluluto, paggawa ng cheese sticks, at kung anong ginawa ko ngayong buong araw, tsaka kay Lala Vlog, tsaka kay Gure. So yun, thank you guys, salamat sa support. And ingat kayo palagi sa lahat ng mga nakasilip yung pato. Sa lahat ng mga nagko-comment tsaka mag-donoskip ads. Maraming salamat sa inyong mga kangiti. So, bye-bye na muna. Next vlog ko na sa Cavite ng mga kangiti kaya. Bye-bye. Let's go.